Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo, magandang araw, magandang hapon, anumang oras niyo po pinakikinggan ang kwento ko. At sa inyong mga tagapakinig, ako nga pala si Harry, 20 years old at kasalukuyang butler sa isang hotel and casino. Tinagurian akong ultimate charmer ng mga nakakakilala sa akin dahil ayon sa kanila ay gwapo at artistahin daw ang itsura ko. Katunayan pa nga ay madalas ay may lumalapit sa akin ng mga managers ng talent agencies. Pero tineturn down ko ang kanilang offer kasi wala pa akong confidence na pumasok sa mundo ng showbiz. Siya nga pala ang ibabahagi kong kwento ay ang tungkol sa aking first love. Siguro nga ay tama ang kasabihang first love never dies, Papa Dudut. Grade 9 ako noong makilala ko ang aking first love. O Harry, sino yung tinititigan mo dyan? Tanong sa akin ang aking kaibigang si Eman. Break time namin at pareho kaming nasa kantin. Wala, dinay ko sa kanya. Pero ang totoo ay may sinusulyapan akong isang magandang babae. Hindi may tinititigan ka eh. Ayaw niyang maniwala noon sa sinasabi ko. Sino ba pare? Maganda ba? O sisa pa niya sa akin? Sa puntong yon ay napilitan na akong umamin. Oo, maganda siya, chinita, morena at saka cute. Sino dyan? Ang daming chinita, morena at cute sa paligid. Tanong pa niya sa akin. Nagpa siya na tuloy akong ituro sa kanya ang tinititigan ko. Ayun oh. Yung babaeng nakatayong malapit dun sa tindahan ng samalamig. Alam mo ba pare, matagal na ako may gusto sa kanya kaso ewan ko ba. Pero sinusumpong ako palagi ng hiya kaya hindi ako makapagpakilala sa kanya. Ang sabi ko pa sa kanya. Oo nga, maganda nga siya, teka. Kilala ko yan ah. Jessica ang pangalan niyan. Naibulalas niya sa akin. Talaga? Kanino mo naman nalaman? Tanong ko sa kanya. Kilala ko na yan si Jessica. Pinakilala yan sa akin ni Abby. Inform niya sa akin. Jessica, ang cute ng pangalan niya. Teka, balak mo ba siyang ligawan? Curious na tanong sa akin ni Eman. Siguro pare malakas talaga ang tama ko sa kanya. Pagtatapat ko sa aking kaibigan. Naku, good luck na lang sa'yo. Sana naman sagutin kanya kapag nanligaw ka sa kanya. Pagsuporta niya sa akin. Huwag kang mag-alala Eman. Lahat ng babaeng niligawan ko noon sinagot ako. Sigurado akong mapapasagot ko rin siya. Pagmamalaki ko naman. Yan ang gusto ko sa iyo pare, malakas ang confidence mo. Sige, ikaw na ang gwapo. Natatawang pag-cheer sa akin ni Eman. Samantala ay hindi namin namalayan ng kaibigan ko na palapit pala sa amin si Jessica. Kuya Eman, pautang lang ng piso. Idadagdag ko lang sa pambili ko ng palamig. Kulang kasi, pakiusap niya sa amin. Sa puntong yon ay ako na ang nagbigay ng pera kay Jessica. Eto, 5 piso. Huwag mo nang bayaran. Naku, salamat kuya, pasensya na rin ha. Nahihiyang wika sa akin ni Jessica. Wala yun, sagot ko naman sa kanya.
Pagkatapos noon ay napansin ni Emma na abotenga ang ngiti ko ng mga sandaling yon. Biro pa nga niya sa akin ay tigilang ko na raw ang pagpapantasya kay Jessica dahil bata pa raw ito. Pero papadudot aaminin kong lalo akong napahanga ni Jessica ng araw na yon. Bukod kasi sa maganda siya ay napaka-cute din ang kanyang boses. Simula nung araw na yon ay palagi ng laman ng isipan ko si Jessica. Hanggang sa pagtulog ko ay siya pa rin ang napapanaginipan ko. Grabe papadudot. Talagang tinamaan talaga ni Cupido ang puso ko. Kaya naman sa tuwing nagkakasalubong kami ni Jessica sa daan ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Samantala dahil sa labis na paghangang nararamdaman ko para kay Jessica, ay gumawa talaga ako ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Isang araw, tiyempo namang napadaan ako sa isang kalye kung saan ay narinig kong maraming asong nagtatahulan. Pero laking gulat ko nang makita ko si Jessica na humihingi ng tulong habang sinusubukan siyang kagatin ng mga aso. Dahil doon ay agad akong sumaklolo sa kanya. Pinagbabato ko yung mga asong gustong lumapit kay Jessica hanggang sa magtakbuhan ang mga ito papalayo. Pagkatapos noon ay nakita ko si Jessica na tila nabunutan ng tinik at nakahinga ng maluwag dahil sa pagliligtas ko sa kanya. Nakagat ka ba ng mga aso? Concerned na tanong ko sa kanya. Hindi, ayos lang ako, sagot niya noon sa akin. Butit napadaan ako dito kasi kung hindi baka nilapa ka na ng mga asong kalye, ang sabi ko pa sa kanya. Grabe ang tapang mo naman. Hindi ka natatakot na makagat ng aso? May paghangang wika ni Jessica sa akin. Hindi ako takot sa mga aso at saka ilang beses na rin naman akong nakagat niyan, sabi ko pa sa kanya. Nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi ka napahamak. Kuya Harry, maraming salamat ha. Utang ko sa iyo ang buhay ko, sincero niyang wika sa akin. Huwag mo na akong tawagin kuya, sabi ko sa kanya habang napapahagikik. Ihatid na ba kita? Tanong ko sa kanya. Mabilis namang pumayag si Jessica. Sige tara maglakad na tayo, pero hanggang doon mo na lang ako ihatid sa kanto. Ayaw kasi ng mga magulang ko na hinahatid ako ng mga lalaki. Okay, huwag kang mag-alala Jessica. Hindi ako magpapakita sa mga magulang mo. Wika ko noon sa kanya. Pasensya ka na Harry ha, stricto kasi ang mga magulang ko. Ayaw nga nila ako magka-boyfriend kasi masyado pa raw akong bata para dun. Kahit nga rin daw makipagkaibigan sa lalaki ayaw din nila. Kwento pa niya sa akin. Kahit sa bakla ayaw nila? Curious kong tanong. Oo, basta lalaki. Ayaw ng mga magulang ko. Malungkot niyang sagot sa akin. Mahigpit pala ang mga magulang mo. Pero kung sa bagay naiintindihan kita. 14 ka pa lang yata. Ang sabi ko naman sa kanya. Teka, sandali. Baka naman magalit sa akin ang girlfriend mo ha. Baka pagselosan niya ako kasi alam mo na, hinatid mo ko. Nagalalang wika ni Jessica sa akin. Napangiti lamang ako sa kanyang concern. Huwag kang mag-alala. Wala akong girlfriend. Inform ko sa kanya. We, talaga? Wala kang girlfriend? Di ba ikaw yung heartthrob sa school natin? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Hindi lahat ng heartthrobs at charmers ng school swerte sa pag-ibig. Yun lamang ang sagot ko noon sa kanya. Ibig mong sabihin malas ka sa pag-ibig? Bakit, nabigo ka na ba? Curious niyang tanong sa akin. Hindi pa naman, nakangiting sagot ko sa kanya. Bakit mo naman nasabing malas ka? Agad ko namang pinaliwanag sa kanya ang aking sitwasyon. Hindi ko naman sinabing malas ako sa pag-ibig. Pero masyado pa kasi akong bata para magseryoso ng ganyan. At saka kahit na nakita ko na yung tamang babae para sa akin nahihiya naman akong manligaw kasi nga bata pa ako. Ganon, huwag kang mag-alala at makikita mo rin yung tamang babae para sa iyo sa takdang panahon. Ang sinabi niyo ni Jessica ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Sana nga, Jessica,
Pwede bang makipagkaibigan sa'yo? Tanong ko sa kanya. Agad naman siyang tumango bilang sagot. Oo naman, simula ngayon magkaibigan na tayo. Sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, simula noon ay naging magkaibigan na kami ni Jessica. Hindi naglaon ay lumakas na rin ang loob kong manligaw sa kanya. Nung una, sa sulat ko siya niligawan at madalas kong pinapaabot ang mga sulat ko kay Jessica sa mga kaibigan at kaklase niya. Sumasagot naman siya sa mga sulat ko pero palaging malayo sa tanong ko. Pero hindi pa rin ako sumuko noon, Papa Dudut. Ilang linggo kong ginawa yon at dahil na rin sa pagtsatsaga ko ay nakamit ko rin ang kinalaunan ang masasabi kong nilaga o tagumpay. Ano pare? Sino ba yung hinihintay mo dyan? Usisa sa akin ni Eman. Si Jessica. Sabi niya sa akin magkikita raw kami dito sa kubo sa tapat ng school canteen natin. May sasabihin daw siya sa akin. Nasasabi kong kwento sa aking kaibigan. Talaga? Teka, uhulaan ko. Sasagutin na niyang panliligaw mo sa kanya? Wild guess ni Eman sa akin. Natuwa naman ako sa aking narinig. Naku sana nga Eman. Naku kapag nangyari yun magiging masaya na ang Pasko ko. Wika ko sa aking kaibigan. Teka, naikwento mo pala sa akin dati na nagsabi sa iyo si Jessica na sasagutin ka na niya kapag nag-50 na siya? Hindi ba sa November 22 pa ang birthday niya? Ano pala ngayon? November 13. So it means, hindi ka pa pala niya sasagutin? Paalala sa akin ni Eman. Naku, wag naman sana. Sana ngayon na niya ako sagutin. Alam mo pare, hindi na talaga ako makapaghintay na sagutin niya ako. Hindi na ako makakatulog sa sobrang excitement Wika ko sa aking kaibigan. Halata nga. Ang lalaki ng mga eye bags mo Biro pa niya sa akin. Ano kaya ang feeling na sagutin ni Jessica? Tila nasasabi kong tanong noon sa aking sarili. Kung malakas ang tama mo sa kanya malamang masayang masaya ka. As in tatambling ka sa tuwa mula rito sa eskwelahan natin hanggang EDSA. Pero seriously sa isang heartthrob na katulad mo, hindi naman big deal si Jessica. Agad namang nagpaliwanag si Eman. Mas marami magagandang babae sa school natin kaysa kay Jessica ha. Alam mo pare kung tutuusin mas bagay kayo ni Rina kasi match na match kayo. Heartthrob ka, bombshell siya. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-rami ng babae rito kay Jessica ka pa nagkagusto. Bakit? Maganda naman si Jessica. Pagtatanggol ko sa aking babaeng pinakamamahal. Oo maganda naman si Jessica pero hindi siya makapantay sa kagwapuhan mo. Giit niya sa akin. Ay nako basta para sa akin si Jessica ang pinakamaganda. Sabi ko na lang sa kanya. Mamayang kaunti ay umalis na si Eman dahil may gaming session pa siya noon sa computer shop. Matyaga ako naghintay kay Jessica hanggang sa natanaw ko na siyang malapit sa akin. Siya nga pala Jessica, ano pala yung sasabihin mo sa akin ngayon? Curious na tanong ko sa kanya. Kaya ako nakipagkita sa iyo may sasabihin nga ako sa iyo. Nakapag-decide na kasi ako ang sabi niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng kasabikan sa kanyang sinabi. Teka, tungkol na ba yan sa panliligaw ko sa iyo? Ano may sagot ka na ba? Tanong ko sa kanya. Oo. Sinasagot na kita. Pumapayag na ako maging girlfriend mo. Sagot niya sa akin. Speechless naman ako ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na girlfriend ko na si Jessica. Bakit akala mo ba sa November 22 pa kita sasagutin? Tanong niya sa akin. Oo pero hindi ko akalain na sasagutin mo na agad ako. Kung tutuusin kasi makakapaghintay naman ako pero masaya na rin ako kasi napaaga yung pagsagot mo sa akin. Masaya kong sabi sa kanya. Pero Harry, alam mo naman siguro ang sitwasyon ko ha. May pag-aalalang wika pa ni Jessica. Alam ko, kaya nga gagawin nating patago ang relasyon natin kasi ayaw ko namang pagalitan ka ng mga magulang mo. Basta sisikapin kong maging maayos at walang problema ang lahat.
Paniniguro ko naman sa kanya. Itago na rin natin pati sa iba nating mga kakilala dito sa school. Alam mo na, baka kasi malaman ng pinsan ko si Jack na may boyfriend na ako. Delikadong malaman niya ang totoo kasi sumbongero yun. Sigurado kung isusumbong niya ako sa mga magulang ko. Agad ko namang naintindihan si Jessica. Sige, gagawin ko yan. Bale, ang nakakaalam lang na nililigawan kita si Eman lang. Pero huwag ka magalala, hindi madaldal yun. Ang alam lang naman niya nanliligaw ka sa akin. Di wag mo nang sabihin sa kanya na sinasagot na kita. Mungkahi pa niya sa akin. Naku, hindi uubra yun. Papag-obserba si Eman at saka hindi ako makakapagtago sa kanya. Pero kahit na malaman pa niya, tiwala naman ako sa kanya na hindi niya yun ipagkakalat. Assurance ko naman sa kanya. Huminga naman ng malalim si Jessica bago muling nagsalita. Sige, sabi mo yan Papadudot, naging patago ang setup namin. Mahirap pero ayos lang sa amin kasi nakukuha pa rin naming maging masaya. Samantala umayon naman ang tadhana sa amin dalawa ni Jessica dahil madalas kaming magkaroon ng oras para sa isa't isa. Lalong humahaba yon kapag absent yung pinsan niyang ubod ng sumbongero. Nakakatawa man pero may pagkakataon talagang pinagdarasal namin na palagi na lang sanang absent ang pinsan niya. Pero papadudot. Hindi naman perpekto ang relasyon namin dahil minsan ay nagkakatampuhan din kami at kung minsan ay umaabot pa sa walang pansinan ng isang linggo. Pero dahil ako ang lalaki, ay ako na ang unang nakikipagbati sa kanya. May pagkakataon namang siya ang unang nakikipagbati sa akin. Ganon ang takbo ng relasyon namin. Maraming ups and downs, siguro dala na rin ang sobrang kabataan para pumasok sa ganong relasyon. Pero umaasa pa rin kami na kami na ang nakatakda para sa isa't isa. Papadudot, si Jessica ang nagpa-realize sa akin noon na masarap palang magmahal. Hindi ko maitatanggi na hindi naman siya nagkulang sa akin bilang girlfriend niya habang ako naman ay sinisikap ko na hindi magkulang sa kanya bilang boyfriend. Samantala dahil sa kakisigan ko ay maraming babae pa rin na nagbibigay ng motibo sa akin. Pero lahat ng yon ay binabaliwala ko dahil para sa akin ay si Jessica lang ang mahal ko. Pero papadudot, meron akong isang hakbang na ginawa na hindi ko pinag-isipan na siyang nakasira sa relasyon namin ni Jessica. Nagkaroon ng panunukso ng mga kaklase ko sa akin at sa kaklase kong si Rina. At dahil nga sa patago ang relasyon namin ni Jessica, ang alam nila ay single pa rin ako. At yun nga, napasubo ako noon sa kantsaw ng aking mga kaklase at naging girlfriend ko si Rina. Pero sinabi ko sa kanya noon na magiging girlfriend lang kami kapag nasa klase kasi committed na ako sa ibang babae. Nagpakita naman ng disappointment si Rina at nalaman niyang si Jessica nga ang girlfriend ko. At dahil nga sa malaki rin ang pagkagusto sa akin ni Rina ay hindi siya pumayag na for show lang ang pagiging mag-boyfriend-girlfriend namin. Nagbanda rin siya na sasabihin niya kay Jack ang katotohanan para makarating sa mga magulang ni Jessica na may relasyon kami ng anak nila. Natakot ako noon, papadudot. Kaya nagpretend na lamang ako na magkarelasyon kami ni Rina sa loob ng klase. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman din ni Jessica ang katotohanan. At labis siyang nagalit sa akin. Nag-decide din siyang makipaghiwalay noon sa akin. Papadudot, labis ako nasaktan noon sa ginawa ni Jessica pero hindi ko siya masisisi. Dahil kasalanan ko rin naman dahil nagpabuyo ako sa aking mga kaklase. Nang maghiwalay na kami ni Jessica ay nakipaghiwalay na rin ako kay Rina. Doon din muli akong umiyak ng dahil sa pag-ibig. Hanggang sa sumapit ako sa grade 10 ay hindi ko nagawang mag-move on. Hindi ko kasi matanggal si Jessica sa aking isipan. At nasasaktan pa rin ako. Sa tuwing nagkikita kami sa loob ng school pero hindi niya ako pinapansin. Samantala dumating din ang araw ng moving up ceremony namin kung saan ay natapos ang grade 10 na ako ay depressed. Sa totoo lang ay munti ko na ngang mapabayaan noon ang aking pag-aaral.
Pero buti na lang at tinulungan ako ng mga kapamilya at ilang mga malalapit na kaibigan tulad ni Eman na ma-survive ko ang grade 10 kahit bagsak ang aking kalooban. Noong bago magsimula ang moving up ceremony namin ay tiyempo ko namang nakita si Jessica. Dahil kasama siya sa dumalo para suportahan niya ang pinsang si Jack na kasama namin gagraduate. Doon ay nagkalakas loob akong kausapin na si Jessica. Dahil nangamba na ako na hindi na kami magkikita dahil sa ibang eskwelahan na ako balak mag-senior high school. Kumusta ka na, Jessica? Tanong ko pa sa kanya. Ayos lang ako, tipid na wika ni Jessica sa akin. Congratulations nga pala at senior high school ka na ha, sa susunod na pasukan. Bati niya sa akin bago nagpaalam na aalis. Pero pinigilan ko siyang umalis. Iiwasan mo naman ako, Jessica. Ilang beses mo nang ginawa sa akin to. Nasasaktan na ako. Wika ko pa sa kanya. Ilang beses ko na rin kasing sinabi sa iyo na kalimutan mo na lang ako, hindi ba? Balik naman niya sa akin. Ilang beses kong tinangka na kalimutan ka. Hindi ko magawa kasi mahal kita. Giit ko noon sa kanya. Pero hindi na kita mahal. Wala na akong nararamdaman pang espesyal sa iyo. Mahirap bang intindihin yon ha, Harry? Yon ang katotohanang sumampal sa mukha ko. Jessica, 1 taon akong nalungkot at nangulila sa paglayo mo sa akin. Huwag mo naman sanang pahabain pa yon, Jessica. Nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko. Hindi ko man lang kasi pinag-isipan yung mga ginawa ko pero sana, Jessica, bigyan mo pa sana ako ng second chance. Pakiusap ko pa sa kanya. Sinira mo na ang tiwala ko. Hindi mo na maibabalik pa yun. Wala ka nang maasahan pa sa akin. Seryoso niyang sabi sa akin. Jessica, hindi mo alam kung gaano ko nasasaktan sa ginagawa mo sa akin ngayon. Pinipigil kong umiyak sa harapan niya ng mga sandaling yon. Hindi mo rin alam kung gaano karaming luhang iniyak ko nang malaman kong niloko mo lang ako. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na malaman na may iba ka pang mahal bukod sa akin. Harry, para akong mababaliw noon, nung araw na yon. Ilang linggo at buwan ko rin napabayaan ang sarili ko nang dahil lang sa iyo. Alam mo, pinagsisisihan ko na talaga yung araw na sinagot pa kita. Nadala lang kasi ako ng emosyon noon, kaya kita sinagot. Bata pa kasi tayo, kaya nga heto ayaw ko nang magkamali pa. Patawarin mo ako, Harry, pero na-realize ko na mali yung ginawa kong pakikipagrelasyon sa iyo. Matigas na wikang binitawan ni Jessica sa akin. Sa puntong yon, pagkarinig ko sa kanyang sinabi ay tuluyan nang bumigay ang emosyon ko. At napayak na ako sa harapan niya. Harry, please. Nakikiusap na ako sa iyo, tigilan mo na ako. Huwag mo na akong guguluhin pa. Masaya na ako sa buhay ko ngayon kaya maging masaya ka na rin sa buhay mo. Sige na, bye. Yon ang huling sinabi sa akin ni Jessica ng araw na yon. Papadudot, isa yon sa mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Bagamat si Jessica ang nagpa-realize sa akin na masarap na magmahal. Siya rin ang nagparanas sa akin kung gaano masaktan dahil sa pag-ibig. Oo, papadudot, iniyakan ko ang hiwalayan namin ni Jessica. Ang tinaguriang boy next door at ultimate charmer ng campus ay pinaiyak ng isang babae. Samantala lumipas ang ilang buwan at taon ay hindi rin ako nakamove on. Kahit na anong klaseng pagkalimot na gawin ko ay hindi ko magawang kalimutan si Jessica. Kaya 2 taon nang lumipas ay hindi na ako pumasok pa sa isang relasyon. Dahil para sa akin ay si Jessica lang ang first and last love ko. Sa kabilang banda nang sumapit ang araw ng graduation ni Jessica sa junior high school. Lumapit ako sa iyo kasi mangungumusta lang ako. At saka para humingi ulit ng sorry sa iyo. Wika ko sa kanya pagkatapos ko siyang batiin ng congratulations dahil tapos na siya ng grade 10. Harry, matagal na kitang pinatawad. Alam mo yan. Nakangiting wika ni Jessica sa akin. Salamat kung ganun. Masaya kong sabi sa kanya. Teka, yun lang ba ang dahilan mo?
O baka naman pipilitin mo na naman ako makipagbalikan sa'yo? Tanong niya sa akin. Bakit, gusto mo bang pilitin ulit kita? Balik ko sa kanya. Huminga lamang siya ng malalim bilang tugon. Alam kong wala nang pag-asa sa ating dalawa. Alam kong hindi mo na ako kaya pang mahalin. Tanggap ko na yun. Maya-maya isabi ko sa kanya. Seryoso naman siyang napatingin sa akin. Naka-move on ka na? Tanong pa niya sa akin. Siguro nga naka-move on na rin ako. Medyo nag-aalinlangan kong sagot sa kanya. Bakit nag-aalinlangan ka pa? Usisa niya sa akin. Ewan ko kung naka-move on na ako sa lagay kong to. Although tanggap ko na kasi wala nang pag-asa tayong dalawa mahal pa rin kita. Pagtatapat ko sa kanya. Harry, sorry talaga ha. Wika ni Jessica sa akin na alam ko na ang ibig sabihin. Wala na talaga kaming pag-asang magkabalikan pa. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magpupumilit pa sa'yo. Nire-respeto ko na ang desisyon mo, Jessica. Kahit na gano'n ang ending ng love story natin, sana maging mabuti pa rin tayo sa isa't isa ha. Alam mo na, friends. Suggestion ko sa kanya. Yun lang ba? Sige Harry, tinatanggap ko. Friends na ulit tayo. Kung gusto mo pa best friends. Ano? Napangiti ulit ako sa kanya sa aking narinig. Bakit hindi? Sige, mag-best friends na tayo simula ngayon ha. Masayang sagot pa ni Jessica. Pagkatapos noon ay hinayaan ko na lamang si Jessica na magpaalam sa akin dahil magsisimula na ang kanyang moving up ceremony. Papadudot simula noon ay naging magkaibigan ulit kami. Nagkaroon ulit kami ng communication sa isa't isa. Pero hindi na muling nabuksan pa ang posibilidad na magkabalikan kami dahil nagkaroon siya ng ibang boyfriend at nabuntis siya nito. Sa ngayon, papadudot ay may communication pa rin kami ni Jessica. Masaya na siya sa buhay niya at ganoon din ako. Samantala hindi man naging happy ending ang relasyon namin, ay umaasa pa rin ako ngayon na magkakaroon pa rin ng chance sa aming dalawa sa hinaharap. Mahal na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Papadudot na hanggang dito na lamang ang sulat ko sa inyo at sana po'y mabasa nyo ito at kung papala rin ay mapili po ninyong i-upload sa inyong channel sa YouTube at Spotify. Muli maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nasa likod ng inyong napakagandang programa. Lubos na gumagalang, Harry. Maraming salamat Harry sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papadudot channel. Normal lamang sa mga kabataang tulad ninyo ang magkaroon ng crush or infatuation. Marang hindi nagtagal ang inyong relasyon noon kasi nga mga bata pa kayo. Pabago-bago pa ang inyong isipan at kulang pa kayo sa karanasan at pag-unawa sa totoong daloy ng buhay. Ganun pa man ay masakit pa rin sa part ninyo ang nangyari. Dahil na rin sa kaunting pagkakamali kaya nasira ang lahat ng pagtitiwala ninyo para sa isa't isa. Sa pag-ibig, pagtitiwala o trust, ang pinakapundasyon nito. Masira ito siguradong susunod na masisira ang pag-iibigan ninyong dalawa. Mahirap mapunta ka sa isang relasyong puro pagdududa dahil madalas iyang pagsimula ng away at hindi pagkakaunawaan. Kaya sa mga kabataang gustong maranasan ang pag-ibig at nagbabalak na pumasok sa isang relasyon, pagtibayin ninyo muna ang tiwala ninyo sa isa't isa. Muli para sa iyo Harry, hindi man kayo nagkatuluyan ni Jessica. Pero darating ang panahon na makikilala mo rin ang iyong tunay na pag-ibig. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang
may bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.